Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba tayo magsitayo? Magsitayo and let's take some time para kamustahin po natin yung mga kasama natin. Meron po tayo nakikitang mga bagong muka. Doon banda sa tabi ni Genevieve, may bagong muka doon. At sa ibang parte, let's welcome one another. Let's smile at each other. And let's be ready for fellowship, for praise and worship. Yes, Lord. Yes, Lord. And before we start our praise and worship, I would just like to say something about raising our hands, about sa pagtataas ng kamay natin. Madami pong account sa Bible na sinabi na yung mga characters na to ay nagtataas ng kamay sa Panginoon. Isa po dito ay si David. Si David po ay isang songwriter and worshipper. At sabi po sa Psalm 63:4, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Even po sa time ni Moses and the early church, napaka-common po sa kanila ang pagtataas ng kamay. Tuwi po sila yung nagdadasal sa Panginoon. Yun po ay nasa Book of Exodus and sa 1 Timothy. Even si King Solomon, nung nagdasal po si King Solomon sa temple, ang sabi po doon, he spread out his hands toward heaven. Yun po ay sa 1 Kings 8:22. Even po si Ezra. Si Ezra po, sabi sa Ezra 9:5, I fell on my knees with my hands spread out to the Lord. So, I would like us to be a church na it is really common for us to lift up our hands in prayer and in worship. Amen po ba doon? Masaya magtaas ng kamay sa Panginoon as an act of surrender, as an act of adoration, as an act of reverence to our Lord. And the most important is our hearts. Kahit po nakataas yung mga kamay natin, kung hindi tama yung puso natin, it will be useless. So let's check our hearts. And let's ready our hearts to praise and worship the Lord. Lahat ng distractions, tanggalin muna natin. At i-focus natin itong panahon na ito para sa Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Yes, Lord God and Heavenly Father, we praise you, we worship you in this place, Lord. Lord, this time is for you, Lord God. Lord, help us, Lord God, to have that habit, Lord God, to lift up our hands, to kneel down, Lord God, in prayer and in worship, Lord God. Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let's praise the Lord. Stand before you, Lord. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I want to be with you, I want to be with you. Yes, Lord. I stand before you, Lord. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I want to be with you, I want to be with you. Now you're
wanna be with you, I wanna be with you, and I will sing to you always. 'Cause in your presence, God, is where I wanna stay. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Yes, Lord, we wanna be with you. Yes, Lord. Us from glory to glory, Lord God. You change us from the inside out, Lord. Sometimes I feel still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Not our will, but your will be done, Lord. Your will above all else. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out. As we sing this, Lord, search our hearts. Search our hearts, Lord. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord.
let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out. Yes, Lord. Yes, Lord, we give you all the glory, honor, and praise, Lord God. Yes, Lord God, come on, let's praise the Lord. Come on, let's clap our hands. Let's lift our hands. Let's shout for the Lord, the maker of the heavens and the earth, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the King of kings, the Lord of lords. Yes, Lord God, you are a strong tower, Lord God. Lord, you are our Redeemer, Lord God. You are our Messiah, our Savior, Lord God. And Lord, we lift your name, Lord God. Yes, Lord God, we praise you for your love, Lord God. We praise you for your love that's never ending, your love that's never failing, Lord God. Lord, even though we have failed you 1,000 times, Lord God, Lord, your mercy still remains, Lord God. Your mercies are new every morning, Lord God. And Lord, your forgiveness is always there, Lord God. Lord, we thank you, Lord God. We thank you for being a loving God. We thank you, Lord God, for you are love, Lord God. We thank you for who you are, Lord God. Lord, right now we will worship you, Lord God. Lord, search our hearts, Lord God, as we worship you in this place, Lord. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you and all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me?
It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. And all I do, I honor you. And all I do, I honor you. And all I do, I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. Panginoong Diyos, sino po ba ako at ang sambahayan ko para pagpalain nyo ng ganito? Ngayon, O Diyos, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng sambahayan ko. Itinuring nyo ako na parang pinakadakilang tao, O Panginoong Diyos. O Panginoon, dahil po sa akin na inyong lingkod at ayon na rin sa inyong kalooban, ginawa nyo ang mga dakilang bagay na ito at inihayag ito sa akin. Panginoon, wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo. At wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. At ngayon, Panginoon, tuparin po ninyo ang pinangako nyo sa akin na inyong lingkod at sa aking pamilya para maging tanyag kayo magpakailan paman. Yes, our Abba Father, wala kang katulad. Your faithfulness, your goodness, Lord, immeasurable, indescribable, Panginoon. Kaya nga po, narito ang mga anak mo na tunay nagmamahal sa iyo. Itinatas ka, O God, sa umagang ito upang patuloy na ikaw ang maghari sa bawat buhay ng bawat pamilya na naririto. Lord, consume us, O God, with your Holy Spirit. Empower us. Strengthen us, O God. Dahil ang mundong ito, Lord, ay napakagulo, napakadilim, napakaingay. Lord, matagpuan mo kami sa iyong banal na harapan na patuloy na yumayakap at nagpapayakap sa iyong habag at awa. Let your mercy and grace be with us, O God, in this time of uncertainty, in this time of difficulty, O Lord, sa mga challenge sa aming mga pamilya, sa mga relasyon, sa mga kalusugan, sa mga trabaho, sa mga negosyo, Lord, be with us. Let your presence, O God, strengthen us. Dahil God, nakakapagod, nakakadurog ng puso ang nangyayari sa aming bansa. Huwag mong hayaan, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway ay patuloy na sirain, nakawin at patayin, Panginoon, ang napakagandang pangarap mo sa sangkatauhan. Lord, would you please bless our country for the next generation's sake, O God. Lord, let your wisdom be upon our lawmakers. Sa mga national leaders namin, Panginoon, ang karunungan mo, O God, ang gamitin nila
Because you are our Creator. You are our lawgiver. You are sovereign God. Walang magagawa ang kaaway. As you have said in your word, no weapon formed against us will prosper. Lord, sa mga kapatid ko na nangangailangan ng kalunasan sa mga karamdaman, God, let your favor be upon them. Sa mga kapatid ko, Panginoon, na may mga relational issues, O Lord, itawid mo ito. Sa mga may mga pinagdaraanan, kabigatan ng kanilang mga kalooban, sa mga naghahanap ng trabaho, O Lord, sa mga naghahanap ng breakthrough, let your perfect shalom be with them. Be with them, O God. In your perfect time, ibibigay mo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin at hinaing. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Indeed, O God, there's no God like you. We love you, Lord, and thank you for loving us first. Holy Spirit, be our teacher today, Panginoon. It's all about you, God. It's all about you, Jesus. It's all about you. Sa pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan naman pinakamalakas. Diba? Panibagong week, panibagong pag-asa, panibagong breakthrough, panibagong pagpapala para sa bawat isa na tunay nagmamahal sa Kanya. Ano sasabihin mo sa katabi mo? Tignan mo sa mata. Tignan mo sa mata. I love you with the love of the Lord. Ayan. Pwede ba yan? Okay na yan. Okay. So, andito ako ulit sa atin sa gusto. Dahil ang ating mahal na pastor ay nasa Bacoor para dalawin yung ating mga kapatid na naroroon. Siyempre, namimiss na si pastor doon. So, ako muna ang tatayo sa inyong harapan at muli yung ating message theme for the month ay ating itutuloy, Evangelism to the ends of the earth. At yun nga po, cover natin yung Acts 26 to 28. Marami ang nagsasabi sa amin, Pastor, puro na lang po si Paul ang pinag-uusapan natin. Pastor, pwede ba si Paula naman ang pag-usapan natin? No. Yes, si Paul kasi nakita natin doon papaano si Paul ay talagang nag-focus, nag-fix ng kanyang eyes sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo lahat ngayon ay naging beneficiary dahil sa nakita natin ito ng pagmamahal ni Paul sa ating Panginoong Diyos at ang pagmamahal ng Diyos kay Paul. No? Persecution, shipwreck, storm, pinagdaanan, pero hindi siya bumitiw sa ating Lord. At kaya nga po, andito tayo, yun nga, para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Alam ko naman lahat kayo na-encourage din di ba? No? May encouragement, may inspiration na nagagaling kay Holy Spirit. And above all, nakikita natin ngayon yung details. Itong pinag-uusapan natin, especially yung ating tinatawag na yung Paul's missionary journey. Nakita natin dito kung papaano na talagang pinagpala, no, ang taong tunay na nagtitiwala sa Lord. Tanong mo sa katabi mo, nagtitiwala ka ba kay Lord? Tanong mo dali. Kasi napakahalaga ng hindi lang ng pananampalataya, kundi ng pagtitiwala sa Lord. No? Kasi minsan may pananampalataya tayo sa Lord, pero ang tiwala natin sa ating mga sariling galing, sa ating sariling talino,
sa ating mga potential, sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Kaya nga buo ang tiwala natin sa ating sarili. Na neglect natin, na isasantabi natin ang Diyos na nagbibigay ng mabubuti at magagandang bagay na lahat ng meron tayo ay galing kanino? Sa Diyos. Wala nang iba pa. Sa Diyos. Kaya nga napakalaga ng evangelism. Ang mabuting balita hanggang sa dulo ng mundo. Diba? Lahat tayo ay evangelist. Sabi mo evangelist. To spread the gospel to the ends of the earth. Kaya nga kung saan ka dadali ng Panginoong Diyos, kung nasaan yung paa mo, ando doon ang mission field mo, ipapakilala mo si Kristo, ipapada mo, makikita si Kristo sa iyo. Tignan mo yung katabi mo. Bro, konti na lang. Sis, konti na lang. Diba? Tignan mo. Kahawig na. Ang puso ay kasing tibok na ng puso ni Jesus. Parang may artist tayo na kung nakikita ngayon, bagong gupit. Katabi nung nakaitim na t-shirt. Parang nabago pa rin ko, parang nag-iba eh. Parang may nakita akong pakapi ka mamaya. Nagulat ako eh, bagong gupit, parang may Korean tayong kasama ngayon. Okay, so Acts, we will focus on Acts 28, 1 to 5. Okay. Acts 28, 1 to 5. Pwedeng pakilagay yung ating verse at basahin natin ng sabay-sabay. Okay? 3, 2, 1. Ulit. Sabi ko sabay-sabay. 3, 2, 1. Yan. With conviction ha. Once we were safe on the shore, island of Malta. The people of the island were very kind to us. It was cold and rainy. So they built a fire on the shore to welcome us. Sino nagsasalita rito? Si Paul? Kukurtin kita. Sino sumulat ng Acts? Si Dr. Luke. Okay? As Paul gathered an armful of sticks and was laying them down on the fire, a poisonous snake, viper, ulupong ba yun sa Tagalog? Driven out by the heat, bit him on the hand. So yun nga, nagkaroon ng shipwreck, sumadsad yung kanilang barko, hindi na makalis, pero patuloy na inahampas ng alon at ng storm. So ang ginawa nila, sila ay kumuha ng maliliit, yung mga hindi marunong lumangoy, maliliit na plank of wood, diba? Para makarating sa island of Malta. At yun nga, basang-basa sila at kailangan ng init. So, yung mga tao roon, mga taga doon, winelcome sila, bagamat alam na sila ay sakay ng Alexandria ship, na sila ay mga prisoner. Okay? Haharap kay Caesar para bigyan ng conviction, ng tama, para sila ay magkaroon ng hearing at makonvict. So, yun nga, habang sila nagagather ng fire para magkaroon sila ng tinatawag na bonfire, meron palang snake na nakatago at yun ay kinagat si Paul sa kanyang kamay. Next. 4. The people of the island saw it hanging from his hand and said to each other, a murderer, no doubt. Walang alinlangan. Ito ay mamamatay tao, makasalanan. And said to each other, diba? A murderer no doubt, though he escaped the sea, akala niya siya ay makakatakas mula sa pangyayaring paglubog ng barko, justice will not permit him to live. But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed. Faith in supernatural is faith to shake things off. Faith in supernatural is faith to shake things off. Kasi maraming kumakagat sa atin, maraming nakakapit sa atin, pero ang ginagawa natin, takot na takot tayo, nangangamba tayo, pero we need to shake these things
off. Pagpagin mo. Kaya minsan hindi ka magkaroon ng breakthrough, hindi ka makalipad, hindi ka makatiyempo, ang daming nakakapit sa iyo. Katulad ng pinag-aaralan natin ngayon. Balikan natin ang context nitong Acts 28. In chapter 27, si Paul on the way nga to Rome para i-process yung kanyang trial and persecution before Caesar. He is guilty of preaching the word of God in and out of season. And in his freedom, Paul was not ashamed of the gospel of Jesus. Hindi niya ikinahihiya. Siya ay pupunta kay Caesar, kay Nero, para hatulan siya. Pero ang nasa isip niya, ipapakilala ko si Jesus kay Caesar. I-share ko yung aking buhay, kung paano ako nagkaroon ng encounter. Ayun ang kanyang naisip. Hindi niya naisip paano niya i-defend ang kanyang sarili sa mga accusation against him na siya isang Roman lawbreaker. Okay? So in chapter 23, kung babalikan natin, ito was actually God's appointment. On original Greek term, ito ay God's assignment. May pinagagawa ang Diyos. Ito ay plano ng Diyos para kay Paul na makarating sa Rome na kahit siya iharap sa isang persecutor, pero iibahin ng Diyos yung story, iti-twist niya. But kailangan lang makipag-cooperate ni Paul. So, in natural na pag-iisip, no, pupunta si Paul para harapin yung trial niya at yung prosecution niya, pero it was God's intended to Paul to take the gospel of Jesus to this very important city sa mga panahon ngayon, ang Rome. Kasi sila yung pwede natin tawagan katapat ngayon ng superpower na USA. Okay? So God uses circumstances that seems superficial, no? At minsan outrageous to show off His glory. Minsan gagamitin ng Lord yung mga bagay na yun para matanyag siya sa buhay natin. Inaalaw niya mangyari sa buhay mo at sa buhay ko, minsan yung mga bagay-bagay na ayaw natin, out of our comfort zone, pero hindi natin alam, mag-glorify ang ating Panginoong Hesus sa mga experiences na ito. Kasi maraming ebidensya. Nung ikaw ay may sakit, terminal illness, pero hanggang ngayon buhay ka, may pag-asa. Ang mga taong walang relasyon sa Lord. At sasabihin nila, dahil si Ginaline ay talagang meron relasyon sa Lord, pwede palang mangyari yun. Nagkakaroon ng hope ang mga tao. At nung nagmarcha, ang ilan sa inyo rito dahil nakapagtapos ng inyong mga pag-aaral, marami ang nagtaka. Nakapagmarcha yun, nakapagtapos ng koleyo, mukhang kamote. Tignan mo yung katabi mo. Parang ganun lang Mukhang kamote. Hindi naniniwala na nagmarcha, nagsuot ng toga. Ay kasi, may pabor yan. May pabor sa Lord. So marami na-inspire. Sabi nga na isang kabataan natin, Pastor, gusto kong makatapos, makapag-aral. Gusto kong ialay sa magulang ko. Kahit yung mga kapatid ko medyo sumablay, gusto ko pa rin ialay yung diploma ko. At maipagmalaki ng mga magulang ko for the sake of mga next generation. Yung mga pamangkin niya at siguro yung magiging anak niya. Galing Medyo nalilate lang. Kaya nga, ang pag-aaral hindi naman mabilisan. Pero ito ay tinatapos. No? Kasi may mga circumstances, mga situation na gusto natin mag-aaral, pero minsan may challenge. Ang hirap magpaaral kaya ngayon, no Kuya Mike? Ang mahal kaya magpaaral ngayon. Tapos yung estudyante mo, nag-ML lang. Sarap kutusan. Ang mahal-mahal magbayad ng tuition. Tapos mas maraming oras sa online game. Nagpupuyat. Tapos pagdating ng church, inaantok. Kasi puyat. Sana hindi ikaw yon.
So nakita natin ito assignment na ng Panginoon. No? At ginagamit ka ito ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga marriage, sa family, sa career, sa finances, sa ministry, o sa ating city, parang ang kalaban ay nananalo. Parang yung kalaban, siya yung may upper hand, siya yung lamang na lamang. Pero yun nga, parang hindi natin makita yung breakthrough. Parang hindi natin makita yung magandang plano ng Diyos sa bawat isa atin. But actually, no, our greatest defeat will turn out to be our greatest victory. Our greatest defeat will turn out to be our greatest victory because of Jesus. It's not about us. It's not about us. Akala mo lang talunan ka. Maaring sugatan ka, duguan ka, pero sasabihin ko sa iyo, makakarating ka ng room. What I mean is, yung victory mo, makakamtan mo. All you have to do is what? To really cooperate with God's plan and God's idea. Today's morning is tomorrow's dancing. Today's water is tomorrow's wine. Today's sorrow is tomorrow's joy. Maybe the enemy is not attacking you, o kaya ina-attack ka talaga ng enemy because of yung mga kapalpakan mo. Yung sablay ka, your foolish things, yung mga lapses mo, no, na nagawa. Pero tandaan nyo, hindi aya ng Panginoong Diyos na sa mga pangyayaring iyon, hindi makikita ng kaaway yung kapangyarihan niya sa buhay mo. Kasi tutulungan ka ni Jesus para ipagtanggol sa mga gawa ng kaaway na patuloy na nagiging dahilan kung bakit yung bitterness, unforgiveness na meron ka sa puso ang nagiging dahilan bakit hindi ka makapag-move on. Matindi ang kaaway. Tignan mo yung katabi mo. Hindi kaaway yan, kakampi yan. Di ba? Kakampi yan. Yung kaaway, hindi natin nakikita. Ganun siya katindi. Kaya nga, always be aware of the enemy's scheme. Paano siya kumilos? Spiritual discernment. Ang pinakamaganda na lagi nating hingin sa Lord. Kasi ang kaaway, hindi ka bibigyan ng pangit sa paningin mo, pangit sa pag-iisip mo. Laging maganda. It seems like always, no, na nakaka-antig ng iyong atensyon. Pero pag ikaw ay nakuha niya, matindi ang consequences nito. So, Romans 8:28, and we know that in all these things, God works for the good of those who love Him. Mahal nyo ba ang Diyos? Mahal nyo ang Diyos? Hallelujah. Hindi kayo sumasagot, ako na lang. Pag mahal tayo at mahal natin ng Diyos, lahat ng negative will turn into positive. No? Because we have been called according to His purpose. Tinawag ka ng Diyos hindi para sa plano mo sa buhay, hindi para sa design ng buhay mo at ng puso mo, kundi may purpose ang Diyos sa iyo. Kaya ka nabubuhay dahil gagamitin ka niya mightily kung saan ka naroroon. Okay? Kung saan ka naroroon, gagamitin ka niya mightily. Alam nyo ba bakit kayo nagigising tuwing umaga? Ang sabi ng isang commercial, para kanino ka nagigising? Alam nyo ba yung purpose nyo kung bakit kayo gumigising tuwing umaga? Alam ko, pastor, ano? Maliligo, mag-aalmusal, papasok ng trabaho, uuwi ng trabaho, pagdating ng bahay, magpe-prepare para ng hapunan, tapos manonood ng basketball, tapos matutulog. Hallelujah. Bukas, syempre pastor, gigising ng maaga, maliligo, mag-aalmusal, papasok ng trabaho, uuwi.
at maghahapunan at mag-ML at matutulog. Praise the Lord. Kaya minsan wala tayong desire. Wala yung init. Hindi tayo nako-consume ng purpose kasi hindi natin alam bakit tayo nabubuhay bakit tayo nagigising tuwing umaga. May i-impact ba yung ating buhay sa ating mga katrabaho, sa campus, sa ating mga community? Kaya tayo nabubuhay para magkaroon ng impact ang Panginoong Diyos sa buhay ng mga tao sa ating paligid. Kaya lang minsan, yun nga, Kristiyano pa naman siya. Pastor pa naman siya. Kakalungkot, di ba? Nakakaya sa Lord. Nakakaya kay Lord. Kasi bakit? Yung expectation ng maraming tao, hindi naabot. Dahil alam nga, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo pa yung unang nagagalit, tumataas ang boses, nagwawala. Tayo pa yung unang nagmamaoy, sabi nila sa Bisaya. Tama ba, Maymay? Maoy? No? Parang nagwawala, nag-aamok, ganun, no? So, nakakalungkot na testimony. So, on their way to Rome, ang sabi sa Acts 27:15, a storm arises. The ship was caught by the storm. Paul together with other prisoners were on the ship. Itong ship na to, hindi ito Royal Caribbean, hindi ito Norwegian ship, hindi ito cruise line. Ito ay Alexandria ship, galing sa Alexandria, Egypt, papunta sa Rome para magdala ng mga grain. Okay? Nag-import ng Roma ng mga butil mula sa Egypt, at yun nga, ito yung malaki-laking barko, kaya dito sila isinakay ni Julius, na isang battalion commander ng Roman army. Okay? So, makita natin, point number 1, in your freedom, don't lower your anchor. Huwag mong ibaba yung angkla. Okay? When the men had hoisted it aboard, they passed ropes under the ship itself to hold it together. Naglagay sila ng rope. Parang inikot nila mula sa gilid, papunta sa ilalim ng ship, hanggang sa ibabaw. Ang tawag doon is frapping. Okay? Frapping. So fearing that they would run aground, sasadsad sila, on the sandbars of Syrtis, they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. So, never lower your anchor until you reach your destination. Marami sa atin, no? Marami sa atin takot. We're afraid, that's why we lowered our anchor. At yun nga, hindi pa tayo doon dapat mag-angkla, minto. Fear prompted us to lower the anchor. Fear is the enemy of faith. Fear makes us prematurely stop before we reach our destination. Kaya marami sa atin nasa tinatawag nating status quo. Kung baga, andi dito muna dahil maraming fear. Maraming uncertainty. Ayaw natin harapin. Iniiwasan natin kasi akala natin pwedeng iwasan. No? Kaya nga fear made Adam hide from the garden. Fear prompted Elijah hide from Jezebel. After a mountaintop experience, natalo niya yung mga prophet ng Baals. No? Itong si Elijah dahil lang sa isang threat ni Queen Jezebel, natakot siya at sabi niya sa Lord, Lord, gusto ko nang mamatay. Fear made Peter fall on the water and prompted him to deny Jesus 3 times. But God does not give us the spirit of fear nor timidity, but the spirit of power and love and self-discipline. Bakit takot na takot ka at ano ang ikinakatakot mo? Marami sa atin ganito. Even po akong pastor nyo, nagkaroon ako ng anxiety during
ng pandemic. No, takot na takot ako. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako makatulog sa gabi, sa buong magdamag, makakatulog ako pag meron ng araw. Nagkakaroon ako ng palpitation, nagkakaroon ako ng parang hindi ko maintindihan, na parang naupos na kandila, at lagi kong panalangin every now and then, siguro every minute, Lord, allow me to witness the wedding of my daughter. Nakikiusap ako kasi parang hindi ko alam eh. Parang hindi ako aabot. November yung kakasal yung anak ko. February, naramdaman ko na yun. Siya, panalangin ko laging ganun, Lord, please. Makita ko sana yung isang dibdib ng anak ko. No? Ayun lagi ko panalangin. It's not about, yung fear na hindi ko maintindihan, pero yun lang lagi ko pakiusap sa Lord. Kasi nga, uncertainty. No? Natutulog ka, para kang biglang magigising, para kang sinasakal. Nasa CR ka, naliligo ka, bigla kang nagpapalpitate. Ang aking pulse is above 120. Above 120, dapat ikaw ay tumatakbo, naglalaro. Ako ay nasa state ng relaxation eh. Kaya hindi ko maintindihan. Pero yun nga, fear is the enemy of faith. So never lower your anchor until you reach your destination. God did not anoint us, or God did not ordain us to a call to lower our anchor in the midst of storm. Kasamahan niya tayo. Pero pastor, hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Wala kang idea kung gaano kalaking bagyo ang nasa doon ako. Hindi mo alam. Pero, ano ba yung pakiramdam mo bilang anak ng Diyos? Are you driven by being pathetic? Or being a prophetic? Diba? Are you driven by the drama or by destiny? Are you driven by your past or the future? Are you driven by the flesh or by the spirit? Something is driving us. But we need to understand, never lower your anchor until you reach your destination. Until you reach your place of assignment. Until you reach the place of your appointment that God gave you. Meron kang assignment, meron kang divine appointment na dadaling ka ng Panginoon doon sa lugar na yon. Along the way, merong mga humps, may mga roadblocks, pero sisiguraduhin ng Diyos, makakarating ka doon. Okay? Some of you, yun nga, you drop your anchor. You literally lower your faith. You let go of your dream. You let go of your integrity, your holiness, your righteousness and truth. You let go of your vision. Sabihin mo sa katabi mo, matuto kang manilip. Sabihin mo. Bakit kayo natatawa? Ano ba balik sa sinabi ko? Enar, tawan-tawa ka dyan. Alam niyo ba, ibig ko sabihin manilip, minsan ang kaaway, subtle, ang ginagawa niya, andyan nakikita mo yung pangarap ng Diyos sa iyo eh. But subtle, yung experiences, yung mga persecution, mga rejection, no? Mga betrayal, nararamdaman mo unti-unti ginagamit ng kaaway para hindi mo na makita yung vision ni Lord sa iyo. Until natatakpan na yung iyong yung abot ng mga paningin mo. Kaya matuto ka manilip, anong gagawin mo? Tapakan mo. Yung mga experiences na yun para makita mo. Para hindi ka mawala sa focus. Tapakan mo. At silipin mo. Tanaw ko pa rin. Yung destination yung gusto ni Lord sa akin. Kaya lang minsan hinahayaan natin eh.
nabulag na tayo sa mga pain and suffering, sa mga masasakit na salita na binigay sa atin, sa mga rejection and betrayal. Kaya ang ginagawa mo, patuloy kang nabubuhay sa mga bagay na ito na hindi mo nakikita yung magandang destination na inahanda ni Lord sa iyo. Yes, it's painful. Hindi madali. Hindi madali. Pero matuto kang manilip. Yan ang ibig ko sabihin. Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Fix. Kahit na maraming nagre-reject sa iyo, kahit na maraming sinasabi against you, hindi naniniwala sa iyo, tandaan mo, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Minsan talaga mas malupit pa ang tao sa Diyos. Even us, minsan mas malupit pa tayo sa sarili natin. I'm not credible. I'm not qualified. No. Nung binigay ni Kristo yung kanyang buhay sa krus, you are more than qualified. You are more than qualified. Huwag mong tignan ang sarili mo na katulad ng pagtingin ng iba. Tignan mo ang sarili mo katulad ng pagtingin ni Jesus sa iyo. You are highly favored. You are deeply loved. Kaya makita mo, ayun ang magdadrive sa iyo para patuloy na silipin yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Don't get distracted with those things na hindi naman nakakatulong. No? Fix our eyes on Jesus. Okay? Kaya lang iba sa inyo, nakafix ang mata sa mansari. Sana umabot kayo ng 1 taon. Lord, pagpalain mo ang dalawang ito na umabot sila ng 1 taon. Okay. The Spirit of God is telling you, this is the day that you will raise your anchor once again. You're gonna raise your faith, your praise, you're gonna raise your vision. The season of you being stuck or going nowhere, being battered, being broken, being abused, that is the season. No? Will end right now, right here. Okay? If you believe in your freedom in Christ. So sabihin mo sa katabi mo, raise your anchor. Raise your praise. Raise your vision. Okay? It's about time to raise our vision. Kasi nga tama na ang drama. We are victorious. We are more than conqueror. Kaya dapat ang tingin mo sa sarili mo, warrior. Hindi warrior. You are a warrior. Diba? Ang dami niya sa inyo. Lagi akong kinakausap, tinatawagan, nagtatanong, ang daming worry sa mundong ito. Ang sabi ko nga, isa ka pa, nagpadagdag ka pa sa akin, kaya nagwo-worry ako. No? Ako nga may sariling worry, tapos tatawagan mo ko. Didagdagan mo pa yung worry ko. No? Pero hindi. Masaya ako pag ganon. No? Kasi we can learn from one another. Even ako may worry ako. No? May worry ako na, yun nga, marami. Nagwo-worry ako sa marami sa inyo. Lalo pag hindi ko nakikita. Baka may sakit, tapos ite-text mo, isisin ka lang, no, Ate Maribik? Ilang linggo, di ko nakikita, sa small group hindi, tapos sin lang. Doon ako nagwa-worry. Diba? Kasi bakit? Mahal namin kayo bilang mga pastor nyo. Mahal namin kayo. Hindi namin alam kung nasaan kayo. Kaya pag hindi namin kayo nakikita, nahanap kayo. Hindi para paggalitan kayo, hindi. Para
maintindihan namin ano yung pinagdaraanan nyo kung nasaan kayo. Mahal kayo ng mga pastors nyo, mahal kayo ng mga leaders ninyo. Kaya kayo hinahanap. Hindi, kung saan pa man hindi. Mahal namin kayo. Kaya, mahalaga na makita natin, no? Never lower your anchor until you reach your destination. Take courage, sabi sa Acts 27:22. No? The angel of the Lord told Paul, but take courage, not of you will lose your lives, even though the ship will go down. Parang joker din tong anghel na to no? Binabata yung kanilang ship ng store. Halos hindi na makarating sa pupuntahan ng buo. Tapos sasabihin, none of you will lose your lives. No? Para bang, teka muna, hindi makakarating yung ship doon sa destination niya, pero lahat kami makakarating. Pwede ba yon? No? Pwede. With or without your ship, you can make it. You're still standing, praising, and worshiping. No? Because the possible belongs to man, but the impossible belongs to God. Ano ba yung ship na pwede natin pag-usapan dito? Maybe yung ship na sinasabi ay yung ating security blanket. Ano yung mga blanket natin? Security blanket, yung ating mga kaibigan, yung ating mga possession, yung ating savings, yung ating job. With or without those things, you can make it. Why? Dahil ito ang sinabi ng Diyos. Kaya lang nga, hindi tayo makarating doon sa mga bagay na gustong parating tayo ng Diyos kasi nga we keep holding on that ship, our security blanket. Nabawasan ng konti ang savings, kala mo, napapano na, nagwawala na. What if may nangyari? What if may nadisgrasya? For the longest time, the Lord has been good to us. His faithfulness and His goodness, hindi nga masukat They are new every morning. Tapos nalulungkot ka, nagwo-worry ka. Nabawasan dahil may pinaghahandaan ka, nagkasakit anong magagawa natin? Hindi gamitin. Di ba? So, tandaan natin, everyone in your ship will not drown, they will live, and no one will be lost. Your children's will all be saved because blessed are those who sails with you. Kung ikaw mismo ay nagkaroon ng problema sa iyong faith, you lower your anchor before your destination, ano na ang mangyayari sa mga anak mo? Ano na ang mangyayari sa mga anak ng mga anak mo? Ano na ang mangyayari sa mga future generation kung ikaw mismo nilower mo na yung anchor before your destination? Kaya nga nakakalungkot. Itong week na to, pumasa na sa second reading ang divorce. Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Unti-unti yan. Pagkatapos ng divorce, abortion. Pagkatapos ay same gender marriage. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. And then, itong mga Chinese na to, kalahi ko. Hindi, kamukha ko pala, di ko kalahi. Pinipilit na i-advance yung kanyang territorial sovereignty sa atin. Di ba parang nakakainis, nakakagalit? Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano? Nag-e-enjoy. Nag-fellowship. Hindi naririnig ang boses Pero nakakalungkot. Paano pa yung mga apo ko? Magiging anak ng apo ko. Kung ganito ang Pilipinas. Pero mahal ko ang Pilipinas. Nananampalataya ako pag nagkaroon tayo ng isang stand against this enemy's scheme. Babalik ang pagmamahal ng Diyos sa Pilipinas. Kaya sa next election,
iboto, dapat iboto. It's not about popularity. It's not about influence, but being a really representative ng Diyos. Parang awa nyo na. Nakikiusap ako. For the next generation. So let it go. Number 2. Acts 27:30-32. In an attempt to escape from the ship, dahil natatakot na sila, siguro may ilang sailors na let the lifeboat down into the sea. Siyempre, may lifeboat. At gusto nila, akala nila, ng iba, ilo-lower yung anchor, yung pala yung lifeboat para tataka sila. Then, Paul said to the centurion, na si Julius and the soldiers, unless this man stay with the ship, you cannot be saved. So the soldiers cut the ropes to the lifeboat and let it drift away. So hindi naging matagumpay ang plano ng mga merchant o ng mga marine o ng mga seaman dahil yung mga soldiers ay pinutol yung tali ng lifeboat. So the power of letting go is as important as the power of holding on. Ano ang plan B mo sa buhay? Maliban sa Diyos. Our God is our plan A. Pag hindi nangyari ang gusto natin, we tend to have this plan B. At pag hindi nangyari, meron tayong plan C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Diba? Because ang gusto natin, yung desire natin. According to our desire will, according to our time, according sa ating mga strategy. Pero ang sabi ng God, my grace is sufficient for you. Bakit kailangan ka pa mag-plan B? Bakit ka pa kailangan mag-plan C? Wala nang plan B or C sa ating Panginoong Diyos. The instruction, cut the ropes and let it drift away. The power to let go is equally the important as the power to hold on. The will to hold on and the power to be still are as important as the will to let go and the power to move on. Because unless we need to let it go, no, hindi natin makikita yung something bigger, something greater that is coming our way. Kaya wag mo nang pagsiksikan ang sarili mo sa mga ayaw sa'yo. Let it go. Kaya hindi ka makamove on eh. Ayaw nga sa'yo, anong gagawin mo? Ba't pipilitin mo? Oy, hindi to life. Tama-tama ka dyan. It's not about life. It's all about situation sa buhay natin. Minsan gusto natin pagsiksikan natin ang ating mga sarili sa mga gusto natin. Eh, hindi naman ang gusto ng Panginoon yun. Kaya nga ang tagal ng breakthrough mo. You keep holding on. Because God does great things with a broken pieces. Kahit na makita ng Diyos, dahil nilet go mo, kung ano man yung meron ka, at na-feel mo ikaw ay broken, ay ang gusto ng Diyos. Babaguhin niya yung puso mo. Dahil ang dami mong pinagdaanan, ang puso mo naging matigas na, naging heart of stone. And the Lord said, I will give you a new heart. A heart made of flesh, where my spirit reside in it. Kasi bakit hindi ka makapag-let go sa mga traumatic, sa mga wrong decision mo, na naging matigas na yung puso mo, you tend to what? To protect yourself. Ayaw mo na makapagkaibigan, ayaw mo nang ma-expose. Kaya, masyado kang isolated. At when it comes to isolation, doon pumapasok ang kaaway. The enemy is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kasi nag-isolate ka eh. Kasi nasaktan ka na eh. Medyo lalayo ako, kailangan ko protekta ng sarili ko. Hindi naman ganon. You need to let go and release yourself
from that pain, from those traumatic experiences, from those things na sumablay ka, nagkaroon ka ng lapses sa mga decision mo, and let the Lord allow, no? Yung another chance. Kaya nga minsan mas malupit pa tayo kaysa sa Diyos. Pumalpak tayo minsan, parang palpak na tayo lagi. Hindi. Ganun talaga eh. Sino ba perfect dito? Wala. Pero may kilala akong perfect. Si Mr. Perfecto de Mesa. Buhay pa ba siya? Tierna? Taga-ekonomiya. Di ba pangalan niya si Brother Perfecto de Mesa? Grabe yung pag kumanta, di ba? Galing din. Yun. Perfecto pangalan niya. Pero it doesn't mean perfect siya. Okay? Kasi wala namang perfect eh. No? Kaya nga kung ikaw ay andito ka ngayon, may pinagdaraanan ka, at yun nga, parang kumakapit ka na lang sa kapirasong kahoy para lumutang ka at makarating doon sa pangpang, no? May I remind you, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Yung mga malilit na bagay na minsan, yun na lang ang nagiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng pag-asa. Tutulungan ka ng Diyos makarating doon sa lugar na gusto niyang makarating ka. That's why we need to learn to worship with our wounds. Praise. We need to praise with our problems, move with our mess, and sing to our sorrows because God says we will going to make it. We will make it. Amen? Yes, marami tayong pagdaraanan. Kami mga pastors nyo may pinagdaraanan din. Grabe ang kaaway. No? Sabi ko nga sa inyo, sa aming mentoring, mga pastors, lahat kami nagkakasakit. Sabi nga ng isang pastor, hindi tayo ina-attack ng kaaway sa ating spiritual lives kasi alam niya hindi siya mananalo, kundi sa ating physical. Kaya lahat kami may sakit. No? Pero yun nga, hindi maging dahilan para huminto kami. Para ipanalangin kayo, hindi ito maging dahilan para huminto kami sa ministry, ay na magiging motivation namin to really push until something happen. Pray until something happen. Kaya nga, if you are in Christ, you already made it. Before ka pa lang kumilos, before ka pa lang mag-effort, pinagpala ka na ng Diyos. Pastor, wala sa Bible yan. In Genesis 1, 27, 28, 29, ang sabi ng Panginoon, let's make man into our own image and likeness. And God bless them. Let us make man in our own image and likeness, man and woman, and God bless them. Wala pang ginagawa, kinrehate pa lang. Pinagpala ka ng Lord. It's up to you pa paano ka mag-withdraw doon sa warehouse ng Lord. Pinagpala, wala pang ginawa. The same thing nung si Jesus as binaptize, na hindi niya kailangan i-baptize because baptism, it's about repentance. Wala namang kasalanan si Jesus. Pero kailangan niya mag-obey. And the Lord said, and the Bible says, sabi, bumukas ang langit, nagsalita. Ang ating ama ang sabi, ito yung anak kong kinalulugdan ko. Ito yung anak na mahal ko. And the Holy Spirit, na parang dove, ay nandoon sa ulunan ni Jesus habang siya binabaptize ni John the Baptist. Nagpakita. Wala pang ginagawa. Si Jesus, mag-umpisa pa lang sa ministry. Pero ang sabi ng kanyang ama, this is my son, whom I love, whom I am well pleased. Because of the obedience. Kaya ikaw, pinagpala ka na, sabihin mo sa katabi mo. Pinagpala ka na. Sabihin mo lakasan mo. You are blessed before pa lang, ni-create ka. And then, you always pursue itong in-offer ng mundong ito. Na wala ka ng time para sa sarili mo, wala ka ng time to have an encounter with God. Kasi gusto mo lagi andun ka sa office mo. Gagawin mong umaga, ang gabi, umaga, para lang magkaroon, mag-ipon
Ang napakaraming inoffer ng mundong ito. Hindi po masama yun. Blessing is about relationship. Kung babalikan niyo pa rin in Genesis 1:27 to 29, it's about relationship, about communal. And the Lord bless them. Bless them. Kaya ka pinagpapala ni Lord kasi gagamitin kanyang channel of blessing for those people around you. Hindi para mag-accumulate ng blessing. Para pag-retire mo, ikaw ay pupunta sa ganito. Pag-retire mo, ikaw ay mag-enjoy ng buhay. No. Pinagpala ka kasi gagawin kanyang pagpapala para sa iba. So, in your freedom, let it go. Ano yung mga hinawakan nyo? Ano yung mga kinakapitan nyo? Let it go of those things and get hold on to Jesus' promises. Ilan na pangako ng Diyos sa Bible? Sige, dali, bibigyan ko ng Bible. Ilan? Ilan? Ilang araw meron tayo sa isang taon? 365 days. Every day pwede kang mag-withdraw doon sa warehouse ng promises ng Panginoon ng up to 20 times every day for 1 year of those promises. Alam niyo ba yon? Pag hindi nyo alam, hindi nyo mabibitawan. Yung mga bagay na alam nyo, magbibigay sa inyo ng satisfaction, magbibigay sa inyo ng contentment. For my grace is sufficient for you. Next is, you need to what? Shake it off. No? Shake it off. Sabi sa Tagalog, sayin ko. 28:1-6 dapat. Nung ligtas kaming nakarating sa tabing dagat, nalaman namin nasa island kami ng Malta. Or Melita. Nung panahon na yon, Melita talaga ang pangalan ng island. Kaya lang siya tinawag na Malta. Sobrang bait sa amin ang mga nakatira sa island. Nang umulan na at lumamig ang panahon, nagsiga sila at tinrandam nilang welcome kaming lahat. Nag-gather si Paul ng ilang piraso ng kahoy para ilagay sa apoy. Biglang may lumabas na makamandag na ahas dahil sa init at tinuklaw si Paul sa kamay. Nakita ng mga nakatira doon sa island, nakabitin pa ang ahas sa kamay ni Paul. Kaya sinabi nila sa isa't isa, siguradong kriminal ang taong ito. Kahit nakaligtas siya sa dagat, hindi haya ng katarungan na mabuhay pa siya. Grabe yung judgment, ano? Pero pinagpag. Grabe. Ni Paul ang ahas sa apoy at walang masamang nangyari sa kanya. 6. Hinihintay ng mga tao na mamaga ang katawan ni Paul o kaya bigla siyang matumba at mamatay. Pero matapos silang magantay ng matagal at walang nakitang masamang nangyari sa kanya, nagbago ang isip nila. Ang sabi nila, isa siyang Diyos. Isa siyang Diyos. So, the same thing. Nung si Jesus ay papasok sa Jerusalem, Hosanna, Hosanna to the highest. The same na sigaw ng mga tao pagdating nung siya ay nasa harap nila, Herod, crucify him. Yung mga tao na yon. Crucify him. From being a murderer, naging Diyos. Kasi nga, some of us nakarating ng judgment. Ginudge tayo. Yes, may kapalpakan ako ng mga nakaraan, may mga sablay ako, pero because of God's mercy and grace to me, ito ako ngayon sa harapan nyo. Qualified ba ako? Hindi. Credible ba ako? Hindi. But I need to cooperate with God, with Jesus, to be His messenger. First of all, nung
message na ito hindi naman para sa inyo, para sa akin eh. Sa totoo lang, nung ito ay aking inaaral, sabi ko, Lord, parang ako to. No? Minsan talagang kaming mga pastor ang unang pinatatamaan ni Lord. Kaya nga, that's why, as you learn, as you discover yung salita ng Diyos, hinahumble ka talaga eh. Hinahumble. Minamold yung puso. Ine-expose niya yung kanyang sarili. Ilang pinagdaanan mo, ito pinagdaanan ko. Ito, nag-reject sa'yo. Ang daming nag-reject sa akin. Ako, Diyos, nagkatawang tao para sa iyo. Ikaw, kaya mo bang tao maging lamok? Sheldon? Kaya mo? Di ba ayaw natin nun? Magiging lamok ka, tapos pag ikaw dumapos sa braso ko, hayaan lang kita. Mabusog, lumaki yung tiyan mo ng dugo ko, tapos bigla kitang tuwan-tuwa ako, duguan, napatay kita. Nakaganti ako sa'yo. Kinagat mo ako eh. Pero si Jesus, Diyos, isinantabi ang kanyang pagiging Diyos, nagkatawang tao. Napako sa krus. Dugo. Tumulo. Katawan na bayubay. At ang sabi habang siya'y nakapako, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya mo patawad ng ganon? Tinuraan ka, sinampal ka, at ang sabi ng Bible, tinanggal yung bigote, Julius. Halos hindi makilala. Siyempre, sumama yung mga laman. Halos hindi makilala. Tinusok sa tagiliran, pinako ang mga kamay at paa, nilagyan ng koronang tinik, ininsulto, kung ikaw ang Diyos, bumaba ka dyan, iligtas mo ko, sabi ng isang kawatan. Tapos maririnig mo, patawarin. We need to shake it off for us to release from that bondage. Patawarin mo na. Palayain mo na ang sarili mo. Kasi nga, pag tayo ang nagpapatawad, ang main beneficiary yung ating sarili. Hanggat di ka nagpapatawad, akala mo, nakakaganti ka, hindi. Hanggat di ka nagpapatawad, makita mo pa lang yung kaaway mo, gigil na gigil ka na. Baka mamaya isang araw atakihin ka na sa puso. Wala pa siyang ginagawa. Pero dahil sa gigil mo, gusto mo siyang pasagasaan sa pison, patawarin mo na para kayo ay makalaya. You need to shake it off. Huwag mo nang palalimin pa doon sa pinakalalim na espasyo ng puso mo na doon ikukulong mo lahat ng ginawa niya at gagawin mo, ikakandado mo yung lugar na yun, itatapon mo yung susi. Kasi ang tindi ng ginawa sa akin, pastor, hindi mo alam. Ano ngayon? Ano gagawin mo? Ililibing mo doon sa pinakamalalim na parte ng puso mo at every now and then magiging reminder sa iyo habang nakikita mo siya. Pakawalan mo na, palayain mo na para makapag-move on ka na. Need to shake it off. Ang ganda ng plano sa iyo ng Diyos, pati ikaw ay parang nakukulong. Dahil sa galit, dahil sa mga bitterness, unforgiveness, na patuloy na nariyan sa puso mo. Kapatid, patawarin mo na. Pastor, kasi ikaw yun eh. Pastor, ikaw po yun. Patawad. Pwede ba patawarin niyo na ako? Ba't tayo niyo magsalita? Alam niyo, minsan, talagang malupit ako magsalita. Di ba nung pag malupitan na kita, kaysa dumating ang araw, ang Diyos ang maging malupit sa iyo.
Hindi ko hayaan mapariwara ka kaluluwa mo dahil sa mga kamalian mo. No? I need to rebuke you because of your sin. Pero mahal kita, may relasyon tayo. Hindi magiging dahilan yun para iwan kita sa ere. At hayaan ko, Lord, bahala ka na. Sa kapatid ko to, tigas ng ulo. Hindi. Kaya kung ako minsan nagiging malupit, especially sa mga taong malalapit sa akin, kilala nila ako. No? Ganun lang ako, malupit lang ako pag may nakita akong mali. Pero pag wala, tropa nyo ako. Tropa nyo ako. Kaya lang, we need to deal with one another. Mas ako, pwede niyo ako sabihan, Pastor, sumasobra ka naman gato. Sabihan niyo ako, it's okay. At least may nagsasabi sa akin. Baka mamaya ako naman ang napapariwaraan. Akala ko dahil pastor ako, tama ako lagi. Pwede niyo ako sabihan. I will not take it against you. Magpapasalamat pa ako. At marami sa inyo ginagawa rin sa akin yun. At yun nga, natutuwa ako kasi nga, in a relationship, wala namang position eh. Pantay-pantay tayo lahat sa paningin ng Diyos. No, pantay-pantay tayo. Hindi dahil pastor ako, mas mataas ako sa inyo. Hindi. Title lang yon, mga kapatid. You can call me Arnold. No? You can call me... Ano ba tawag sa akin ni Jet? Asan na ba si Jet? Ang tawag sa akin? O, di ba par? Par. Ang tawag sa akin? O, ano par? O, di ba? It's not about the title, it's all about relationship. Kung yung magiging title ko, ang magiging dahilan para iwasan nyo ko o magkaroon kayo ng parang tinatawag na ma-intimidate, lapitan nyo ko. Tawagin nyo akong par. Yan. Di ba? Nandito ako, par. Oo, di ba? Kasi baka minsan iba sa inyo, akala, dahil pastor, hindi. Ang mga pastor nyo approachable. Maski si Pastor John, ganun lang ang pagmamukha ni Pastor John, pero approachable siya. Masaya siya, kaya nga best friend niya si Jethro, BFF. Tawag niya kay Pastor John, BFF. Yeah, totoo. It's not about, it's not about entitlement. It's not about, hindi. Tropa tayo. Magkakapatid tayo. No, we can talk anything, everything. No, andito kami para sa inyo. So, we need to shake it off. No? Makita nga natin na kung saan yung viper na kinagat si Paul sa kanyang kamay, the same area that the devil is attacking you is the same area that God is about to bless you. The same area where the devil is attacking you is the same area that God will bless you. Maaring ina-attack niya, no? Yung marriage nyo. No? God is going great things. May gagawin siya sa marriage nyo. Kung sa mga ministry, mga worship ministers, hindi lang kayo worship team member, kayo ay worship ministers because you minister to one another. You minister to us as you lead in our worship praise, di ba? Kaya minister kayo. Kung inaatake ang inyong ministry, get ready. God is preparing you for a fruitful and to multiply it. If the devil is attacking your finances, you will be abundantly blessed by God. But you need to shake it off. Those things, that hindrance na sa ginagawa nyo para makamtan nyo yung mga blessing na ito, pagpagin nyo na. Unless na nakakapit pa yung viper, yung snake, no? Hindi magkakaroon ng blessing. Pagpagin nyo. No? Kaya, the devil did not wait Paul to recover from the storm and shipwreck. Kagagaling lang sa storm and shipwreck, kinagat-agad siya ng ahas. Siguro kung nagsasalita yung ahas, kinausap ni Paul, loko-loko ka ba? Kinagat mo ko? Hindi mo ba alam yung pinagdaanan kong storm at shipwreck? Tapos, dito ka ngayon sa akin? Ano ba to? Kailangan increase bago makawala ako? Hindi. Anong ginawa niya? I've been through that storm and shipwreck. Kagat mo lang, kahit makamandag ka, pagpagin niya. No? Kung saan, it seems na very vulnerable si Paul. Basang-basa siya. He was all messed up. Tapos yung pa nangyari sa kanya, shipwreck and storm, kakagatin pa. Anong ginawa niya? He did not start conversation with this viper, tong ahas na to. Anong ginawa niya? Pinagpag niya. You shake it off.
Because alam niya, haharap siya kay Nero para mag-preach, mag-share ng gospel. Okay? Kung ano yung mga nakakapit sa iyo para itigil yung iyong purpose, ang iyong vision, ang iyong mga dreams, okay? Nagiging hindrance siya sa iyong paglago, sa iyong breakthrough. Alam mo yung kung ano. Pagpagin mo na. Shake it off. Proverbs 23:18. Sabi ron, for our conclusion, you will be rewarded for this. Your hope will not be disappointed. Kaya lang baka naging hopeless ka na, kapatid. Dahil sa maraming pinagdaanan. Sana hindi naman. No? Huwag kang maging hopeless. Merong tinatawag na, sabi sa Genesis, suitable partner. Busy pa siya sa pagpipicture. Sabi sa Genesis, nung nakita si Adam malungkot, nakatulog si Adam sa kanyang lungkot. At mula sa kanyang dibdib kumuha ng rib at doon kinrehate si Eve. This is my suitable partner. Bone from my bone, flesh from my flesh. Kaya may suitable partner, mga kapatid. Ang problema, sabi ng, ewan ko ba dyan sa inyo, sabi ng iba, antayin ko na lang. Huwag mong antayin, meron ng binigay. Hanapin mo kasi. Antas kasi ng standard eh. Tumatanda ka na, kung sino ka man. Tumatanda na. Parang awa mo na. Ilan ba kayo rito? Asan pa? Asan pa iba? Asan pa iba? Nagtatago. Diba? Blessing is about relationship. And God bless them. Kung may blessing ka ngayon, more than God will give you. Because it's all about relationship. So 2 Timothy 1:7, but God does not give us the spirit of fear, but the spirit of power. Power of love and of sound mind. Tayo po tayong lahat. I pray na yun nga, na-encourage kayo sa pinag-usapan natin ngayon, no? From a shipwreck, storm, and then snake. Pero next week, ito yung ating sunod na istorya. Nakarating siya sa harap ni Nero. Nagtagumpay si Paul because God is with him. Lahat tayo makakarating sa Rome. Not physical Rome, but doon sa destination that the Lord has prepared for us. No? Kaya nga, i-enjoy natin. Enjoy natin yung ating mga buhay kahit na tayo ay may pinagdaraanan. Embrace pain. Embrace suffering. For the promise of God, I will never leave you. I will never abandon you. Hindi kanya tatanggalin sa gitna ng storm, sa gitna ng mga trials, pero sasamahan kanya para magtagumpay sa lahat ng ito. Kaya nga sa ating pagninilay, sa ating reflection, anong bagyo ang pinagdadaanan mo at paano mo ito hinaharap? It's all about relationship, about the future, about your health, about your job, your business. Ano ang mga ito at paano mo hinaharap? At habang ando doon ka sa bagyo, sa gitna ito ng bagyo, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Now, sa buhay mo ngayon, anong panahon, anong weather ka naroroon kumpara noon? Kung dati nakaranas ka ng mga challenges at napagtagumpayan mo, paano mo ko-compare? Dahil
naging mabuti, naging tapat ang Diyos. Kaya up to this time, buhay na buhay yung pag-asa mo. Buhay na buhay yung mga pangarap mo. Raise your faith. Raise your praise. Raise your vision. God's vision is not about us. It's not about us. It's all about Him and the people around us. To love Him and to love those people na parang unlovable. Ang hirap mahalin, pasaway. Ang hirap patawarin dahil sa mga ginawa sa akin. Ang hirap ng buhay. Kapatid, release yourself. Release yourself. Shake it off. Father God in heaven, Lord, we thank you. Muli nagsalita ka sa amin, Holy Spirit. Lord, sa mga panahon na kami ay nakakaranas ng iba-ibang sitwasyon, challenge, O Lord, ang aming faith. Lord, makita mo kami tapat sa iyo, sa iyong paanan. Patuloy na nagtitiwala, nananampalataya, that everything will be okay, everything will be fine. Because you are in us and for us. Lord, minsan napakahirap paniwalaan, pero yun nga po, God, katulad ni Paul. In the midst of storm, na shipwreck, kinagat ng viper, nakafocus ang kanyang paningin sa iyo. From a murderer to God, ang naging tingin. Lord, minsan ganun din ang judgment sa amin. Ganun din, Panginoon. Kaya, tulungan mo kami na makita, marinig, maramdaman si Kristo. Kung saan kami naroon, O Lord, bantayan mo aming puso na hindi kami maging self-righteous because of our possession, because of our potential, O Lord, na kami magmamalaki at titignan namin ang iba ng mas bababa sa amin. Lord, magkaroon kami ng burden for that lost souls, O God. Nagamitin namin ang meron kami to win them for you. To win them for you. Lord, maraming salamat sa freedom na ibinigay mo, that we can enjoy life to the full. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan. Bakit sa kabila ng lahat ng kakapusan, kakulangan, Lord, nag-enjoy kami kasama ka. Indeed, O God, in your presence there is fullness of joy. May satisfaction, may contentment, God. Kaya, Lord, teach us to dwell in your presence, to dwell in your words, to encounter you every day, O Lord. Sa kabila ng kabisihan ng buhay namin, Lord, makita namin ang oras na ikaw ay aming makausap, na ikaw ay aming marinig. As you have said in your word, your grace is sufficient for us. Lord, matuto kaming makontento, matuto kaming magpasalamat, matuto kami, Panginoon, na maging blessing for those people around us. Marami pong salamat, aming Diyos. Lord, we receive your shalom, shalom. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken, and may your perfect presence be with us always, O God. Samahan mo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.